straight na tanong lang din po, straight answer, yes or no. Kayo po naniniwala na Yes. kumbaga napagplanuhan po itong pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Duterte? May kinalaman po dito ang Marcos administration? Para ka naman ding quadcom kung mag-imbestiga, DJ Chat, sa ano, yes or no lang. Wala na explanation. Yes or no? Senator Bato? But But you can explain further if you want. Sige po. Parang Senado din. Senator Bato, actually. if you want to explain further, you may. Sige po. Thank you, DJ Chat. Oo. Ay, yes, alam ko pinagplanuhan na ng gusto yan. Deployment pa lang ng libu-libong pulis eh. Pinagplanuhan na yan ng gusto. Huwag niyo kong sabihin, huwag nila kong sabihan na hindi nila plinano yan at yung pagpasok pangalan ng ICC para mag-imbestiga, kahit na-deny sila ng-deny na hindi sila mag-cooperate ng ICC. Alam natin na kung sino yung nag-asikaso ng ICC dito. Sino nag-welcome, sinong nag-facilitate sa kanilang ginagawang investigation. Gobyerno rin natin. Huwag na nalukuhin yung taong bayan. Masyado naman silang masyado nilang niloko yung tao kung ganun pa rin yung kanilang stand. Kagaya po. Pinapasabi. Yes po. Senator Bato, kagaya ni VP Sara, kayo po nagsisisi na rin ngayon sa pagkakaroon ng unity team noon? Sobra, DJ Chat. Akala mo, kasi nung panahon nung kampanya ng 2022, kung hindi makapunta si VP Sara dahil may ibang engagement, ako yung pinaparepresent niya doon sa entablado. Magkatabi kami niya Pangulong Marcos eh. Kung mag-represent ako kay Inday Sara, magkatabi kami at talaga nagsisisi ako dahil alam mo, we felt betrayal to the max. Ako mismo, kinausap ako ni Pangulong. Sinabihan ako ni Pangulong Bongbong Marcos doon sa Malacanang eh. Sabi niya, Bato, hindi ako mapayag na mag-imbestiga ang ICC dito. Hindi ako papayag. Huwag ka mag-alala. Kahit buhok niyo, hindi mahawakan ng ICC. Sabi niya sa akin, kahit na wala akong buhok, kalbo ako, pero hindi na talaga mahawakan ng ICC yung kahit buhok namin. Dahil nga, sabi niya, kung papayagan ko na sila mag-imbestiga dito, after Duterte, after sa inyo na maimbestigahan, sino ang next? Baka kami na naman ang next. So sabi ko, tama nga, kasi kung papayag ka, posible rin kayo ang isusunod. Pero what happened now? Iba ang sinabi, iba ang ginawa. We feel betrayed talaga. Because we expect that the President is a man of his word. If you are the chief executive, dapat panindigan mo yung sinabi mo. Pero iba ang nangyayari ngayon eh. Kaya nga, huwag siyang magalit kung sabihin namin na we feel betrayed.